kung paano nga po sa awit, sabi doon, love the thrill, what we feel. When God's people, God's wonderful people, get together in His presence. Ano? Tingnan mo nga ang iyong katabi, kung God's wonderful people. Sa kabila, ayan. Kitang-kita ko ang ngiti ni Brother Art. Tunay nga po tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito kung paano nga po muli narito tayo sa lugar ng Bungbong. Alam ko bawat isa sa inyo ay namamangha, ano? At iyan ang bunga ng pananampalataya. Kaya nga po ang sabi sa susi, my faith is something I am doing. Sabihin nga po natin, my faith is something I am doing. Alam natin na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. At alam natin that faith is the substance of the things hoped for. Ang pananampalataya, ito yung katunayan ng mga bagay na ating hinihintay. The evidence of the things not seen. Mga bagay na hindi natin nakikita. Hebrews 11:1. At alam din natin, for without faith, it is impossible to please God. So kailangan meron tayong pananampalataya upang malugod ang Diyos. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So kailangan, kapag ikay lalapit sa Panginoon, kailangan mong maniwala na siya ang Diyos na tagapagbigay, ganti. And that is faith. Kaya nga sinasabi natin, lagi nating naririnig kay Pastor Babes, ako ay nagsasalita sapagkat ako'y sumasampalataya. Sabihin nga po natin, ako'y nagsasalita sapagkat ako'y sumasampalataya. We confess what we believe. Kaya naman, ikaw ay gagawa o kikilos ayon sa iyong pananampalataya. So, bawat isa sa atin, gumagawa tayo, kumikilos tayo ayon sa ating pinaniniwalaan, ayon sa ating pananampalataya. At katulad ni Abraham, di ba? The father of faith, the foundation of faith of Abraham, isang halimbawa rin ay yung babaeng inaagasan. Ano? Sapagkat siya'y naniwala na mahawakan lamang niya ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, siya'y gagaling. So anong ginawa niya? Umaksyon siya. Kumilos siya ayon sa kanyang pananampalataya. At doon, tinanggap niya ang kagalingan. Iyan po yung sa banal na kasulatan. At kung titingnan naman dito sa ating buhay pananampalataya, alam niyo po, abang binabasa kong susi, ipinaalala sa akin ang mga lalaki lingkod ng Diyos, katulad ng Sister Ocklet, a woman of faith. Sister Sonia, Sister Hiling. At alam niyo po, habang patuloy ko itong binabasa, sa isip ko ang naglalaro ang Pastor Hiner. Sabi ko, his faith
is something He is doing. Dahil naniwala siya, sumampalataya siya, na ang bahay-sambahang ito ay mai-extend. Iyon yung kanyang ginawa. Kaya He is a man of faith. He is a man of action. At iyon yung something na kung saan ay unti-unti nating kinukuha bilang mga tinuturuan niya. Na tayo ay maging lalaki at babaeng lingkod ng pananampalataya. Not just faith, but a man and woman of action. Kaya dahil siya'y naniwala, sumampalataya, sumunod ang mga lalaki at babaeng lingkod ng Diyos. Brother Romnick, Brother Ray, Brother Herbing, mga kabataan, dahil naniwala kayo sa pananampalatayang iyon, kaya kayo umaaksyon, kaya kayo gumagawa, kaya kayo kumikilos. Kasi naniniwala tayo, hindi lang ang ating pastor, na ito'y kanyang gagawin. Siya ang magpupuno, siya ang tatapos ng bahay, sambahan. Tandaan niyo mga kapatid, faith is not just a belief. Faith is a way of life. Tandaan niyo po, faith is a lifestyle. Dapat ang pananampalataya mayroong impact. Sabi nga po natin, faith has an impact. Positive impact, dapat nakikita. Hindi lang sa natural, but through eternal. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, mayroong tinatawag na golden rule. Alam niyo po ba yung golden rule? In the Bible, it is something you do. Ito yung mga bagay na ginagawa natin. Makikita natin sa Mateo 7:12. Ang golden rule po sa Mateo 7:12 makikita. Ang sabi po doon, do unto others as you would have them do unto you. Ibig sabihin, kung ano yung bagay na gusto gawin sa iyo ng ibang tao, kailangan mo ito'y gawin mo sa kanila. Ano? At kung ayaw mo naman gawin sa iyo, ay wag mong gawin sa iba. In the natural, di ba ang tao, ganito ang kaisipan. Gagawa ako ng mabuti para siya rin naman ay gumawa ng mabuti. Pero, dahil nasa natural form of faith ka, o state of mind, pag hindi ibinalik sa'yo, ano mangyayari? Di ba sasama ang loob mo? You will give up. Inyong sa natural. Pero sa spiritual po, itinuturo sa atin yung golden rule sa Mateo 7:12. Jesus was talking about asking and receiving. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Iyan yung sa spiritual, knocking on doors and getting the doors open. At alam nyo po, sa susing ito, ang sabi, bawat isa sa atin, di ba, we are trying to knock para mabuksan ang pintuan. Pero minsan, they don't open at all. Wala, hindi nabubuksan. Pero itong itinuturo sa atin ng Diyos ngayon, Mateo 7:7-11.
Ang sabi po dyan, ask and it shall be given to you. Kaya minsan, hindi tayo tumatanggap kasi hindi tayo humihingi. You have to ask God and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Kaya tandaan nyo mga kapatid, when you ask, you will receive. When you seek, you will find. When you knock, it shall be opened. Whatever your need is, ano bang inyong pangangailangan? Hingin mo sa Panginoon. Hanapin mo siya. Kumatok ka sa kanyang pintuan. Tandaan nyo, you are not dealing with things or people. You are dealing with God. Kaya sa lahat ng iyong ginagawa, sa iyong pagtulong, pagpapakain man yan, pagpapalaman yan, pag-aabot mo man yan ng halo, lahat ng inyong ginagawa, you are not dealing with things or people. You are dealing with God. At tandaan nyo, God is responsible to make His eternal law work. Ang Diyos lang ang responsable upang gawin, ibalik, in return, ang lahat ng iyong ginagawa sa pananampalataya. And this is the eternal law, sowing and reaping. Pag sinabi nating sowing and reaping, if you give, anong mangyayari? It will be given back. Kaya kapag ikay naggasik ng buto ng mustasa, anong aanihin mo? Mustasa. Pag ikay nagasik ng buto ng kamatis, ang aanihin mo? Kamatis din. You sow what you reap. Kaya kapag ikaw ay nagasik ng nagasik sa pananampalataya, kapag hindi mo nilimitahan ang Diyos, kapag nagasik ka ng 20, ano nga anihin mo? 20. Pag nagasik ka ng 50, ano nga anihin mo? 50 din. Pero pag nagasik ka na nagasik ng nagasik, tandaan nyo, hindi kayo mawawalan. Hindi kayo magkukulang. It will be given back to you. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga, ang sabi, ang Diyos, bagamat siya'y Diyos, sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng gawain, ang Diyos ay nangangailangan. Amen? At alam nyo, merong ipinapakita ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sasamahan nyo ba ako? Sasamahan nyo ba ako? Your faith must have substance. Sabi mo nga, my faith should have substance. Kapag ang pananampalataya mo ay may substance, kikilos ka. Amen? Gagawa ka. Kaya ayon sa leading, alam nyo, nagdadalawang isip ako. Dahil alam nyo, habang ito'y aking binabasa, may inaano sa akin ng Panginoon, hindi ko sure, pero hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Kung ito ay galing sa Diyos. Tatanungin ko nga itong mga maliliit na bata. Tingin kayo sa akin. May laman ba ang bulsa niya? Anong laman? Sige nga, ilabas mo nga. Si Isaac, meron daw laman ang bulsa niya. Sino pa?
Oh, ito muna mga maliliit na bata. Ayan, may 20. Si Jervin, meron? Kaya mo bang ibigay yan sa Panginoon? Kaya mo? Sige nga. Kung kaya mong ibigay sa Panginoon, come. Come. Ayan. Ayan. Okay, thank you. Siya lang. Sino ang may 50? Kaya mo ba yan ibigay sa Panginoon? Come! Kinikilabutan ako. Come! Ayan. That is your faith. Something you are doing. O, sino ang may 100? Ayan, si Naya tumatakbo. Sino ang may 100? Wala. Sabi ng Panginoon, kapag pumunta ka sa kanyang presensya, dapat hindi ka empty, handed. Walang may 100, baka 200 meron. Sa mga matatanda, may 100, 200, meron, come! 1,000, come! O, daig pa kayo ng bata. Ano? Ayan, si Cheese may 100. 500. Wala. Your faith has no substance. Wala. Dahil kaya mapalad ang mga bata eh. Kailangan tayo bilang tingnan natin yung pananampalataya ng bata. Nakaw, ito si Lovin. Meron. Praise God. Wala na? 500. Matatanda? Wala? 1,000. Ayan ang Brother Pete, tumataas. Siyempre, baka sabihin ako, 1,000 din ako. Dapat ako nga palang nanguna, ano? Oh, 1K. Ayan. Sino pa? Come! Your faith is something you are doing. Oh, ayan. Ate Leng. Nako. Praise God. Come forward. God bless you. Sabi ko, Sinaya. Praise the Lord. Praise God. May ahabol pa. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Diyos nga. Diyos nga. Diyos nga. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo ang ipinapakita ng Diyos? Kaya sa lahat ng nagasik, expect in return mula sa Panginoon. Purihin natin. Kaya do things according to your faith and according to the leading of the Lord and the Holy Spirit. Kaya sabi ko, Elaine, ano kaya, nagtatalo ang isip ko,
gawin ko kaya to? Sabi ko, baka ako'y ampatin. Pero sabi ko, kapag ito'y inilid, gagawin ko. At dahil oras ng Diyos, naging kaisa ko kayo, tunay, Diyos ang naluwalhati sa inyong ibinigay at sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabihin nga po natin, my faith is something I am doing. Purihin natin ang Panginoon. To God be all the glory.